Oh, the game. Dakuin natin yung susunod at pangatlong topic natin, mga kababayan, ano? Simple, madali lang tong pangatlo eh, no? Asan ba yun? Yung pangatlo ho natin, mga bossing, naku, Duterte, confident daw po ang dating Pangulong Duterte. Yung kampo daw ho ni dating Pangulong Duterte, eh may ipinagyayabang na confident daw po sila na malalampasan natin na malalampasan nila no yung isinampang disbarment case kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay sa pangunguna nung napakayabang, napapayat-payat na lawyer ni Duterte na inatong mga sorry, dun sa kabila, mamaya ho. Mamaya ho, doon sa kabila pagkatapos nitong live na to. Oh, pakinggan nyo ho kasi si dating Pangulong Duterte may kakaharapin na disbarment case, mga kababayan. Pakinggan nyo ho. Ang tanong natin dito, pagka natuloy yan, disbar. Sabi pa naman nung kanyang anak na si Inday Sara Duterte, sabi ni dating Pangulong Duterte, ako ang maglo-lawyer kay Sara sa aking anak. Sabi naman ho ng mga political analyst, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, di naman daw magaling yun. Wala naman daw naipanalong malalaking kaso yun. Walang naibalitang naipanalong kaso. So ang gagawin at estilo lang daw po ni dating Pangulong Duterte, itataob lang daw yung mesa. Sabi ni Ronald Llamas, alam mo naman si dating Pangulong Duterte, mahilig lang yan magtaob ng lamesa no? Dadaragin ka niya, sisindakin ka niyan, tatakutin ka niyan. O ganun lang ang estilo niyan. Pero ang totoong magbaback up at magtatanggol doon sa kanyang anak, di ba pa Engchu? Yung mga talagang lawyer nila. Si dating Pangulong Duterte, tititigan ka lang niyang ganyan. Sisindakin ka lang niyang ganyan. Kaso ho, nung nasa Kongreso, hindi umubra yung paninindak. Gusto mo? Yung mga pahawak-hawak ng mikropono at pabato-bato ng mic kay Trillanes, hindi ho umubra, mga bossing. Tinitigan lang ho ni Trillanes, sabay ngiti. Si dating Pangulong Duterte, muntik na atakihin doon. Ganun lang daw ho. Pakinggan ho natin yung kampo ni dating Pangulong Duterte. Alamin ang inyong mga Tala kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpiyansang madidismiss ang sinampang disbarment complaint laban sa kanya. Nagbabalita at nagseserbisyo sa... Sandali lang ho mga kababayan. Ano po ba yung pwedeng maging dahilan o para panigan o para payagan yung disbarment case para kay dating Pangulong Duterte? Isa po sa nakasulat doon, mga bossing, yung paggawa ng krimen. Na po? Alam naman natin na may kinakaharap po na mga reklamo ang dating Pangulong Duterte. Ang daming bilang ho na, 20,000 hanggang 30,000 katao o pamilya ang nagrereklamo na kumbaga nasawi o nabiktima doon sa EJK. Isa po yan sa pinakamahigpit at isa po yan sa pinakaposible na maging dahilan ho nung disbarment case ni dating Pangulong Duterte. Ayan ho yung mga tao na naghain at mukhang yung iba po galing po sa simbahang Katoliko. San Juan City si Pamela Vasquez pa. Magandang hapon. Yan, sabi ni Paeng Chu, EJK, corruption at drug protector. Ayan, di ba? Magandang hapon, Liza Attorney. Pinauubayan na ng legal counsel at dating presidential spokesperson ni dating Pangulo Duterte na si Attorney Sal Panelo sa Korte Suprema ang desisyon hinggil sa si Panelo naman tagasagip po talaga ng mga Duterte yan, mga bossing. Sa atin po, pag nag-explica si Sal Panelo, malaliman po, no? Kinakailangan talagang i-explain niyang maigi. Pero pag sa mga DDS po, kapag ka si Sal Panelo, alam niyang DDS ang makikinig sa kanya, isa lang po ang gagamitin niyang salita. Joke. Di ba? Kilalang kilala si Sal Panelo, mga kababayan, na tagasagip ni dating Pangulong Duterte ng mga Duterte, na ang pangsagip niya kapag ka ang mga DDS ang kakausapin, joke.
Alam nyo naman na mahilig mag-joke ang dating Pangulo eh. Alam nyo naman na mahilig magbiro ang dating Pangulo. Yung mga DDS naman, tingnan mo, sabi sa iyo, joke lang yun eh. No? Kaya, tingnan nyo mga Talyano Gold. Mga Talyanista, ano pa ibang tawag nila sa atin? Tingnan nyo, mga bangag. Sabi ng dating Pangulo, joke lang talaga yun. Kinagat nyo naman. Sabay babanat yung ibang mga DDS. Sasabihin, naglaro na naman ng chess ang Grandmaster. Ngayon, mga kababayan, hindi nila mawari kung sino na talaga ang totoong Grandmaster. Nahihilo na po sila. Yung sabi ng Pangulong Marcos na, hindi importante yung ini-impeach ninyo. Huwag nyo nang impeach yan. No? Hilong-hilo na po sila mga bossing. Mamaya, lalo pagka naibalita o pag nai-vlog na natin, nadaanan na natin, na ang basa ko at pakiwari ko, no, kay Pangulong Bongbong Marcos, kumbaga, approve naman talaga sa kanya yung impeachment mga bossing. At simula pa lang po na napag-usapan natin ito, mga kababayan, simula pa lang po nung nabanggit ng presidente na wag nang asikasuhin yung impeachment na yan, tayo, nasabi natin, labas sa ilong. Di ba? Tayong mga Pilipino, may tinatawag tayong labas sa ilong. Di ba? Sabi ni Dabna, 87K, sila pala pinaglalaruan ni Duterte, ang mga supporters niya. Correct yan. Yung simpleng, joke lang yun. Kagat na po yung mga DDS, sisigaw na, Duterte! 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 Gano'n na ho yan, mga bossing. Tuloy natin. Ng pang-disbarment case o complaint laban kay Duterte. Matatandaan kaninang umaga sinumpang reklamo sa Supreme Court na pinangunahan ng mga pamilya ng EJK victims at human rights advocates sa ground na paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa pag-amin umano nito sa pagpatay ng mga tao. Yan, isa na po yan, mga bossing. Tsaka isama mo na, yung sinabi niya doon mismo sa Senado na inuudyukan, binubuyo namin para manlaban sila. Tama ba yun, mga kababayan? Mismong diretso galing sa bibig ng dating Pangulo. Pero kung sila ang tatanungin, ay kampante sila na hindi ito kukulong at madidismiss din. Panelo, mukhang mahirap ang kampaniwalain po, no? Yung korte. Doon sa sasabihin mong joke-joke lang. Alam nyo naman po, ang dating Pangulong Duterte, mahilig po yan mag-joke-joke. Di ba? No one else? Mahilig po silang mag-joke-joke. Hindi ho. Kailangan yung patunayan yan. Kailangan yung talagang lapagan ng matibay na ebidensya. Di ba? Hindi pwede yung pa-joke-joke nyo dyan sa korte. Unang-una, hindi naman siya na umamin. Matagal ko nang pinaluan. No! Ngayon ako. Ano akala ho ni Panelo? Bobo tayong mamamayang Pilipino. Akala niya ho siguro kapag nasabi doon, hindi naman nare-record yun yung mga interview, hindi naman nare-record yung mga hearing doon sa Senado Akala niya ho yata ganun, mga kababayan. Akala niya yung utak nating mamamayang Pilipino walang memorya at hindi na natin natatandaan lahat. Hindi daw umamin, Agree ho kayo doon, mga bossing? I-komento nyo dyan, Butete, kung hindi kayo agree sa sinasabi ni Panelo na hindi daw umamin. Uulitin ko, ha? Ito kukulong at madidismiss din. Unang-una, hindi naman siya na umamin. Matagal ko nang pinaluan. There never was an admission that he killed people. In other words, wala daw ho, mga kababayan. Halos sumabit na nga din yung mga PNP chief. At maririnig mo kada interview ng dating Pangulong Duterte, may pagmamalaki na tinegi ko to, ginanito ko to, ito yung ginawa ko dito, ganyan yung sa ako nyo yan. Wala pang pag-amin doon, ha? if you're making him accountable for a crime, he has not committed any crime. And assuming that he has committed a crime, you have... Miski ho si Panelo, mga bossing, nagkukwento po yan. Sabi, si dating Pangulong Duterte, kumbaga,
hindi siya pinanigan ng korte kasi daw merong hearing. Hinamon daw po ng barilan, mga kababayan. O, biruin mo yun. Biruin mo yun. Mga bossing, paano tayo pa iikutin itong mga to? Meron po tayong memorya. Ang bawat isang tao sa mundong ibabaw ay may memorya yan. No? Na kapag iba ang yung sinabi mo, doon sa nangyari, na nakita nila o narinig namin, ibabalik namin sa inyo yan. No? Ngayon, siguro, palakas loob na lang ho. Ang tanong, paano mo ipapaliwanag yan? Na walang inamin. Kung may video. Di ba? Na umaamin. O paano yun? Siguro, ang nasa utak na lang ho ni Panelo, mga kababayan, malusutan ko lang to interview na to. Okay na. No? Bahala na doon sa mismong hearing. Ganun ho siguro yung estilo. Mga kababayan, malusutan ko lang to. Bahala na doon sa hearing. Kung ano ang mapag-usapan doon. At least, itong pangkasalukuyan, nalusutan ko. O, di ho ba, mga kababayan? Pero ang sigurado ko lang ho, yung joke ni Panelo na lagi pong ginagamit para sa mga DDS, napakalabo ho. Napakalabo ho, mga kababayan, na lumusot yan. O,